Hi! Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa ating mga kababayan saan man po kayong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo, matatag pa rin po ang inyong kalooban upang harapin ang lahat ng mga paghamon sa buhay na inyong sinusuong. Isa na namang episode ng ating video analysis, isang pagsasama para sa makabuluhang talakayang bayan, talakayang balita with Ka Eric. Mga kababayan, nais ko pong ipaabot ang aking lubusang pagpapasalamat kasama po ng pamilya ni Ka Eric sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal kay Ka Eric at sa ating advocacy sa paninindigan natin laban sa korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan, laban sa pang-aabuso ng nabubulok na gobyerno at para po sa pagsusulong ng totoo at tunay na mabuting pamamahala or the real and genuine good governance. Sapagkat sa inyong suporta po, umabot na tayo sa yehey! 77,000 subscribers. And ang ating average po ay 25,000 views sa mga videos na ina-upload po ni Ka Eric at sa ating mga video sharing and pati po sa ating live stream. Marami na rin po ang nanonood at nagsishare. Utang na loob po yan ni Ka Eric at ng aking pamilya ang inyong kabutihang loob na ipagpapatuloy ang pag-promote, pag-like at pag-share ng ating mga videos. And don't forget ang ating support line, direkta po yon para sa Bangon Sambayanan People's Movement for our community advocacy, community organizing, and other mobilization activities para po sa ating advocacy at mga pinapanindigan. Ang Bangon Sambayanan Movement po, ang ating line ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ayan. Maraming salamat Ang pangalan po ay kay Langging, ang aking wife, Rohilda Celis po. Nakakarating at nakakaabot po ang inyong mga pagtulong at pagsuporta. At yan po ay sinusuklian po namin ng solidarity of prayer and fellowship through prayers and thanksgiving. And of course, sinusuklian po ni Ka Eric ng patuloy na paglilingkod sa ating pinagkakaisahan at pinaninindigan na kabutihan ng bansang Pilipinas na minamahal natin. Ayan. Mga kababayan, nagpahayag po ng isa na namang medyo kontrobersyal at sana magkatotoo itong pahayag ni Senator Ping Lacson na nararamdaman niya ang tensyon, yung namumuong political tension in the Senate, lalo na sa kanyang katayuan bilang chairperson o pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, sapagkat mayroon siyang mga kasama sa kanyang alignment of majority senators na nagpahayag ng pagkakadismaya o dismayado. Hindi sila kontento at hindi sila nasisihan the way Tito Soto and Ping Lacson have handled and have managed itong very sensitive and controversial na issue ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan sa likod ng flood control projects. At sapagkat nagsalita po kahapon ba sa Friday, nagsalita po kamakailan lamang si Senator J.B. Ejercito, sila Senator Win Gatchalian, na mayroon pong 4 o 5 na mga majority-aligned senators na diskontento ang kanilang nararamdaman at hindi po sila nasisiyahan na parang may pinagtatakpan, may pinipigilan at may patungong palihis na mga maniobra sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. And kakibat niyan ng mga pahayag ng pagkakadismaya ng ilang mga senador na posible po magkaroon ng bitak among the ranks of the new majority at pwedeng ito ay magkaroon ng paglipat o kaya pag-realign ng 3 paksyon. Pwedeng mayroong 4 o 5 na magbuo ng independent block. So hindi na majority si Tito Soto at mayroon din pong siyam na mga minority and mostly Duterte-aligned senators. So ang maiiwan kay Tito Soto, either siyam or
either 10, no? Hindi na niya makukuha at mamimaintain ang majority. At kung i-challenge ito ng minority at magkaroon ng butuhan or open votes to determine kung siya pa rin po ang makakakuha ng majority votes of the senators to act as the Senate President, that can be another possibility of the rigodon or power change sa loob ng Senado. So, ang pahayag ni Senator Ping Lacson kanina ay nagpapakita na seryoso at totoo ang namumuong political tension or the evolving or the simmering, yung nag-iinit na tensyon sa pagitan ng ilang mga senador at nagbitaw po ng pahayag si Senator Ping Lacson na tinitingnan niya ang option that he is going to relinquish or declare a resignation of his post sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Wow! And itong makapal ang mukha na si Tito Soto, lumalabas kasi mga kababayan, hindi lang ito political tension among the senators. It is very obvious to the people right now. You don't need to be a political analyst or a rocket scientist to understand that the coup d'etat in the leadership of the Senate just 2 or 3 weeks ago, na kung saan pinangunahan ito ni Tito Soto at ni Ping Lacson, was an orchestration. It was a maneuver of Marcos and Romualdez to recapture the Senate leadership and eventually control and maneuver their influence sa loob ng Senado, including ang makapangyarihan at very controversial na Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat ang Senate Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga sa mga katiwalian, korupsyon, pandarambong, abuso sa poder, abuso sa kapangyarihan. It is a powerful committee of the Senate at yan po ay mayroong pambansang saklaw na impact kapag ikaw ay nakaladkad at nabulgar ang mga, kung mabuti at maganda ang mga pagdadala sa investigasyon, ay talagang maiiskandalo ka pag nailantad ka sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya mahalaga po ang ganyang posisyon. Kung kaya, sinubukan talaga ng paksyon nila Marcos at Romualdez na gumapang at gamitin po itong kapangyarihan at poder at pondo nila upang mapasiguro na ang liderato sa Senado at ang tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee ay mapupunta, ma-recapture po nila, mga kababayan. Okay? So, klaro tayo kung anong tinutumbok natin dito. But it is not yet final kasi sinabi lang ni Ping Lacson na he is contemplating including an option of resignation from the committee chairperson na level o antas ng kanyang pamumuno sa loob po ng Senate Blue Ribbon Committee. Wow! Pangalawa, makikita na rin po natin ngayon na sa loob ng lower house o ng House of Representatives, gumagawa na rin po ng ingay itong anak ni Senator Marcoleta at itong si Congressman Kiko Barsaga. Mga bata po ito na mga kongresista at sila ay hindi po natitinag dito sa paghahari-harian at parang small kingdom o turf o kaharian ni Romualdez at ni Sandro Marcos ang House of Representatives, no? Hindi nagpapagulat sa kanila itong si Congressman Kiko Barsaga at itong si Congressman Marcoleta. We hope na sana po kung nabigyan ng pagkakataon kami nila Attorney Marlon Bosantog at ni Dr. Loren Badoy, masaya sana ang makakasama ni Kiko Barsaga ay sila ka Eric, no? Dr. Loren Badoy, you can just imagine. Kung kami po ang makakasama ni Congressman Kiko Barsaga at ni Congressman Marcoleta. At syempre kaharap namin dyan ang mga alipores ni Marcos at Romualdez, like si Boy Ngiwi ng Akbayan Hilaw na Komunistang Party List. Itong mga komunistang teroristang recruiter ng NPA na si Antonio Tinio, si Rene Co, at itong si Sara Ilago, ano? Masaya sana ang ating pagkakaroon ng balitaktakan sa loob ng Kongreso had we been given an opportunity by the people at hindi
nagkaroon ng sindikato sa Comelec. Sana nakalusot tayo kahit isa lang, ano. But anyway, that's beside the point. Ang panawagan ngayon ni Congressman Kiko Barsaga tumutugma sa mayoriya na interes at sentimiento ng mas malawak na mamamayang Pilipino. And what is that? Marcos Jr. must resign in order to bring accountability into the issue and bring out justice sa issue po ng iskandalo ng pandarambong at pangungurakot involving the more than 1 trillion pesos na nawala halos dito sa flood control projects, na ang pangunahing arkitekto na itinuturo ngayon si Martin Romualdez, ang kanyang pinsan. At ang mga katauhan ng pagkatao ngayon ng kagaya ni Saldico at ng mga gang of 6+1 ng Kongreso at pati itong mga taga DPWH at pati na ang mga kontraktor na kriminal, iisa lang po ang pinagmumula ng kumpas. Kumpas ito ni Martin Romualdez. At si Saldico ang kanyang chief executioner. At walang ibang poder na ginagamit si Romualdez para maghari-harian sa pundo at kabanang bayan at ipatupad ang malawakang pandarambong at pangungurakot, kundi ang poder mismo na sinasandigan niya sa kanyang pinsan ni si Marcos Jr. At walang ibang hindi pwede managot dito, kundi kasama dapat si Marcos. The way Marcos allowed Martin Romualdez and the conspirators and criminal operators in the gang of Martin Romualdez and the likes of Saldico operated to plunder and implement massive corruption, hindi magagawa lahat yan ni Martin Romualdez at nila Saldico kung hindi sila nakasandig at hindi nila nagagamit ang otoridad ni Bongbong Marcos Jr. bilang presidente. Yan, klaro ha? It is also the same kung paano nakikialam si Lisa Araneta Marcos, bagamat hindi siya elected as president, pero ang nagdidikta at nagmamanipula sa likod ni Marcos Jr. sa maraming mga kabulukan ng kanyang desisyon bilang Pangulo ng Bansa ay walang iba kundi si Lisa Araneta din. Halimbawa, itong pagbubuo ng alyansa sa dilaw at pink na mga zombies, na alam natin po hindi naman yan natural kay Marcos. Mga gawain niya ni Lisa Araneta na tumutugma din sa diskarte at maniobra nila ni Martin Romualdez. Ang pakikipag-alyansang politikal ni Marcos Jr. sa mga komunistang urban operatives sa loob ng Kongreso at iba pa mga urban components nila, hindi yan sa utak ni Marcos. Sa kanyang asawa yan at sa kay Martin Romualdez. But they are using and playing up on the powers of the president. Kaya nagkaletse-letse ang ating bansa dahil hindi talaga alam ni Marcos paano ituwid ng maayos ang pamumuno sa pamahalaan, because he does not know how to lead the country and he does not know how to govern as a president. Yan naman po talaga ang katotohanan. But it does not exonerate or it does not excuse Marcos the way ang kanyang pambansang barker na si Aling Claire Castro Marites na sinasabi niya, hindi naman daw lahat ng mga nangyayari ay alam ng presidente at dapat pananagutan niya yan. No, wrong. Halimbawa, alam niya na ang budget ay sinisindikato, 3 budget cycles yan, 2023 budget, 2024 budget, 2025 budget, lahat yan may insertions by the hundreds of billions mula sa Kongreso and also sa Senado. Mayroong mga unprogrammed items na umaabot between 500 billion pesos to 700 billion pesos. Subalit, pinapalusot niya, pinipirmahan pa rin niya. It means, gusto niya. It means may pakinabang siya. It means, kasabwat siya ni Martin Romualdez. Kaya nga, yung ating title ay si Martin Romualdez ang mitsa ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Because people are now seeing it that Martin Romualdez, the way he abused and continues to abuse power and authority, as well as paano niya sinalaula at sinisira ang mga institutions of democracy, ang institutions of state and governance like Congress, hindi niya magagawa yan kung hindi siya kinokonsente at pinapayagan ni Marcos na gawin. Dapat noon pa, kung totoong hindi kasabwat at hindi na kinabang si Marcos sa kabulastugan ni Martin Romualdez at ng kanyang mga gang of sindikato na mga congressman at kanyang mga kasabwat na mga magnanakaw at kawatan na mga taga DPWH at mga kriminal na contractors, kung totoong si Marcos ay mayroong pagmamalasakit
at mayroong paninindigan para sa kabutihan ng bansa at ng mamamayan, he could have stopped Martin Romualdez long time ago. Kasi nakikita naman niya yun that Martin Romualdez has become so evil in abusing and using the reference of power or the levers of power associated to the office of the president, lalo na sa budget, sa pundo, sa paglulustay ng kaban ng bayan at mga maniobra sa mga maruruming laro sa politika, pinayagan at tinayaan ni Marcos na magsagawa ng kademonyuhan at katarantaduhan sa gobyerno niya ang kanyang pinsan. And that is the real truth. Nothing but the truth. Kaya, ayaw ngayon ni Marcos na sumambulat sa Senate Blue Ribbon Committee and even dito sa ICI, sa sinasabi niyang Independent Commission on Infrastructure, which is nothing but an extension of a cover-up designed by Marcos. Ayaw niyang sumambulat na si Martin Romualdez ay talagang punong arkitekto sa mga nangyaring pandarambong at mga kurakutan at mga pagnanakaw na ito. At marami pa po ito na mga ginawa nilang pagsalaula at mga kabastusan sa sagrado sana na dokumento ng budget natin. Subalit, lahat ng ito ginawa ni Martin Romualdez. Not only for himself to become president by his ambition in 2028, lagpas pa dyan, it is also a reality that Marcos benefited and benefits so much from the kind of planderous architectural design in government na ginawa ni Romualdez at nila Saldico. Kaya tamang-tama ang pananaw natin. No matter how many times Ping Lacson and Tito Soto at ang mga special agents at mga operatiba ni Marcos at Romualdez will try to attempt to do the cover-up, Martin Romualdez is a rotten figure, bulok na tao ito, bulok na personalidad, na kapag patuloy itong ikakanlong ni Marcos at patuloy niyang puprotektahan na hindi mananagot at hindi ito mahabol ng mahabang kamay ng batas at katarungan, ay pati siya sisingilin ng taong bayan. Exactly why Congressman Kiko Barsaga is now calling on his colleagues and as well as other government leaders and the Filipino people to stand united and call for Marcos' resignation. Sapagkat matatapos po ang lahat ng kalokohan at katarantaduhan ni Romualdez kapag nawala na po ang poder at kapangyarihan bilang presidente kay Marcos Jr. Doon naman po nanggagaling at doon kinukuha ni Romualdez at ng kanyang mga gang of sindikato sa Congress ang kanilang kapangyarihan kung bakit malalakas ang loob nila para mag-abuso at magsamantala sa gobyerno, sa poder at pundo ng bayan because of Marcos Jr. being the president. So naniniwala ako na ang mitsa that can trigger a broad united front of the people to be able to put up the so-called people power event or people power na antas ng pagkilos ay ang pagkakaisa na tapusin na ang sindikato na pinapagalaw ni Marcos at Romualdez at si Romualdez ang pinaka-example, the exact model of an abusive, not elected as president but can act and use and abuse and exploit the levers and powers of the president because ang presidente ay tarantado, walang paninindigan, bulok at hindi marunong mamuno, kaya naaabuso at nagagamit at napapagsamantalahan ang poder na ito para manumbalik ang tinatawag na institutional and monumental restoration of corruption and plunder. So, para mapanagot sila Saldico, sina Martin Romualdez at ang sindikato na gang ng ilang mga kongresistang kasabwat nila, itong gang of 6+1 na binabanggit natin, itong sila Saldico, Dong Gonzales, itong sila JJ Suarez, itong sila Manix Dalipi, itong sila Congressman Momo, itong sila Garjola, at itong sila Stila Kimbo, kasama si Romualdez at si Saldico, at pati si Marcos, at pati si Sandro Marcos na anak niya, mangyayari lamang ang pananagutan nila kung matatanggal at mapapalayas bilang presidente si Marcos Jr. And that is a valid, timely, legitimate call na pinapangunahan ngayon ni Congressman Kiko Barsaga. There is no other correct time than now to do it, sapagkat hihilain, pabagsak at palubog ang buong bansa nila Marcos at Romualdez sa kanilang pagkakampihan-kampihan at pagko-cover up
between each other, mga kababayan. So, ibig sabihin po, the only recourse for the people to seek out justice and for the people to stand united is for them to identify the real source of the problem kung bakit nagkaroon ng 1 trillion pesos na mga halos nawala na pundo sa kaban ng bayan sa aspeto ng flood control projects pa lang, and many more of hundreds of billions of pesos ang ninakaw sapagkat pinayagan, sinuportahan, kinonsente at pinakinabangan ni Marcos Jr. ang arkitekto ng pagnanakaw, pandarambong at pangungurakot sa gobyerno na dinisenyo ni Martin Romualdez sa konsentirin ng asawa ni Marcos dahil pinakinabangan din nila ito at may mga tagapagpatupad ito kagaya ni Saldico. The rest are actors and players only. So kaya nga itong pagsuspende, mga kababayan, ng kunwari ay investigation sa Senate Blue Ribbon na ginawa ni Tito Soto at ni Ping Lacson on their own diskarte na hindi na po nangonsulta pa sa ibang senador, pagpapakita ito na nababahala sila. That eventually hindi nila makokontrol ang pagsambulat ng maraming katotohanan at mga testimonya that will consequently and inevitably, hindi maiiwasan, madudugtungan at talagang maibubulgar na ang pasimuno ng lahat na ito, si Romualdez talaga. At hindi siya makapagsabi na ginawa ni Saldico ito dahil nagpalusot at nagdiskarte ng kanyang sariling diskarte si Saldico. Nagsarkom o sariling command. No! Marcos and Romualdez made Saldico as a monster of executioner. But the power and the support that Saldico was able to use came from Romualdez and Marcos. That's the reality. Yan po ang katotohanan. Kaya I agree to the call of Congressman Kiko Barsaga na kung hindi mapa-impeach si Marcos dahil kontrolado pa niya ang numero sa House of Representatives together kay Martin Romualdez, both of them must suffer the consequence na sila ay palalayasin ng taong bayan at sa pamamagitan niya ng people power. Mapayapa, hindi po marahas, hindi nagpapabagsak sa gobyerno, ngunit may paninindigan, malakas ang panawagan at matibay ang pagkakaisa na dapat mag-step down at mag-resign na si Marcos Jr. at palalayasin na at pagbabayari na si Romualdez sa kanilang pag-abuso sa poder at pundo ng bayan. Mangyayari lamang yan, mga kababayan, kung magkaroon ng malawak na pagkakaisa ang iba't ibang sektor ng ating bayan. Subalit, alam natin na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez ang mga komunistang teroristang grupo para maghati, mag-divide, at the same time mag-upat o magsulsol ng kaguluhan para hindi magkaisa ang taong bayan. Ganon din po ang hilaw ng mga komunistang grupo ni Hontiveros at ang mga Dilawan Pinklawan Survivors Group kagaya ng Trillanes, Dilima, and Jokno at mga kabalahibo nila na lumalangoy sa isang malaking sekta ng simbahan, itong simbahan Katolika. But, may but yon, they cannot forever control yung pagbubuo ng sariling pananaw at paninindigan ng taong bayan. At mayoriya ng taong bayan ay kumbinsido, walang duda, that it was indeed a joint conspiracy of Marcos and Romualdez kung bakit nagkaroon ng mga sindikatong kriminal sa pangungulimbat at pandurubo sa kaban ng bayan kagaya ni Saldico at mga kasabwat nila na kongresista at mga sindikato sa DPWH at mga kriminal na contractors because the power and protection of the authority as well as the design kung paano gawin ito, pinayagan at ginawa ni Marcos at nila Romualdez. And that alone cannot be anymore prevented or being put to a stop sa mga galawan ng mga panghati at pang-uupat ng grupong binabayaran ni Marcos at Romualdez, ang CPP, NPA, NDF, and their urban operatives, ang mga akbayan hilaw na komunistang grupo, ang Dilawan at Pinklawan at ang mga alyansa nila sa simbahan Katolika, lalamunin sila ng mas lumalakas at mas nagpapatuloy na pagkamulat ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino. The real people power will be targeting now ang pagpapalayas kay Marcos Jr. At gano'n na kay Martin Romualdez. At ang mitsa na magpapaigting ng galit at paninindigan at pagkakaisa ng mga mamamayan ay ang pagkakaroon
ng patuloy na pagkakanlong, pagpoprotekta at paggamit ni Marcos kay Martin Romualdez. At hindi niya ito binibitawan kasi ibubulgar ni Romualdez ang lahat ng kanyang krimen sa pandarambong at pag-abuso sa poder, including ang illegal at kriminal na pagpapadukot nila kay Pangulong Duterte na sila din ang nagdisenyo nito, including ang marami pang korupsyon, including ang Maharlika Diskarte Fund, ang nangyari sa PhilHealth, sa flood control, and many more. Kaya pilit na pinagtatanggol ni Marcos ang kanyang extra baggage na ang pangalan ay Martin Tambaloslos. But they will be succumb, lalamunin sila ng kapangyarihan ng daluyong ng totoong magaganap na people power. It will be a matter of time and it will be inevitable. Yan po ang magiging daloy ng kasaysayan sa ating panahon. Hindi na yan mapipigilan ni Marcos at nila Romualdez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Abangan, bantayan po ang mga announcement of activities and protest schedules related sa panawagan ng pagbangon muli ng tunay na people power para ireforma ang gobyerno at nang sa ganun po ay magbago din ang kalagayan ng ating lipunan at mapanagot at maparusahan at mabawi ang kayamanan sa mga magnanakaw at mandarambong sa ating bayan at mapatigil na ang pangungurakot at pangungulimbat sa pundo ng bayan at ang malawak na kultura ng korupsyon sa ating pamahalaan by way of changing the leadership and putting forward the real agenda of the people. Ayun. So, sa mga gustong tumulong at sumuporta sa ating advocacy sa Bangon Sambayanan, don't forget, our line of support is 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Rohilda Celis Silangging po yan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Please like, share, promote, and campaign for more views and more subscribers at para po lumakas ang ating advocacy center, ang Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo at sa ating inang bayan. At palagi kong inahabilin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po muli si Ka Eric. See you again tonight, alas 9:15 ng gabi, no? Kagabi, pasensya po, pagod ako at hindi ko na kinayang magkaroon pa ng lakas para sa live stream. But tonight, we will make sure that there will be live stream, balita at talakayan with Ka Eric, alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, mga kababayan. Ayos! Maraming salamat muli. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye! See you again with Ka Eric. Mabuhay!